Hello, what's up mga kuys? Kuys MC nga po pala. Nagbabalik, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ang pag-uusapan natin is ito, Rush ID. So, marami ng ngayon, lumalabas na mga automatic na mga Rush ID. Yung mga autofill, auto daw. So, hindi naman ako against doon, pero mas maganda pa rin siguro sa mga beginners. Pwede nyo yung gawin, pero mas maganda pa rin na na along the way, mas maganda pa rin na matuto kayo kung paano gumawa talaga ng proper na sa Photoshop ng gumawa ng Rush ID. So hindi natin alam, baka minsan mag-error yung pag-generate nyo ng picture. So ito ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng Rush ID ko. So ang ginagawa ko para mas mabilis is at first gumagawa ako ng template ko. So ang ginagawa ko lang is gumagawa ko ng shape sa Photoshop to siya. Ito ang shape. Then itong shape, i-ano ko lang siya, i-resize ko lang siya, lalagay ko siya sa 2x2. 2x2. Yun. So, naka 2x2 na yan, itong shape natin. Ang ginagawa ko dyan is kino-convert ko siya sa smart object. Then, pagkatapos nyan, lalagyan ko siya ng stroke. So, naka-center 1. Then, gagawin yung 4. So, yun, depende na sa inyo yan kung ano yung package nyo. Sa akin kasi, yung package ko is 4 na 2x2 or 3 2x2, 4 na 1x1. So, nakadepende na yan. So, pipili ka lang dito ng isang shape. Then, dyan ka mag-edit. Double click mo lang yung icon niya, yung parang maliit na double click mo yan dyan. Then, mapupunta ka na sa layer niya. Then, bahin natin yung color. Gawin natin white. Pagkatapos, example lang, kuha tayo ng picture sa Google. So, hanap tayo ng magandang example. Siguro ito na lang, ito. Copy. Then, paste. Copy lang. Kasi ano lang naman to. For tutorial. For sample lang naman, sample. So, adjust nyo lang, adjust. Then, pagkatapos, gusto nyo tanggalin yung background. Ang ginagawa ko pag nagtatanggal ako ng background is ganito lang. Pinipindot ko lang to. Object selection. Then, itong select object. Then, maglo-loading. Antayin mo lang. Nga pala, mas maganda sa mga customer nyo pag nagpapapicture sila, request nyo na yung buhok dapat nakatali. Kasi mas madali nyo yung may edit pag nakatali. Kung for example, magpapalagay sila ng formal attire, mas madali na lang maglagay ng damit. So, by the way, tanggalin mo natin yung background nito. So, yan, nakaselect na siya. Tapos, nilalagyan ko siya ng feather. Right click lang. Then, feather. Gawin nyo lang 2. Then, okay. Tapos, i-mask lang natin siya. Yun, tanggal ng background. Then, save. Pagkatapos niyan, pag na-save na, X nyo lang yung niya, table. So, pagdating sa bilang table, sa template na table,
nandun na siya. Naka-apat na 2x2. For example, kung 1x1 yung ano niya, 1x1. So, yung isa lang, yung isang box, yung isang shape, gawan lang natin ng 1x1. I-clip natin, then 1. Okay. Sundan nyo lang yung tutorial kung saan ako pumipindot. Actually, madali lang naman to, basic lang naman to eh. Kung hindi nyo na-gets, ulit-ulitin nyo lang. Then, yun. Sa pag-duplicate nga pala ng pag-duplicate ng item, kagaya nito, ganyan nyo lang, hold, alt, tapos drag. Hilahin nyo lang siya. Alt, tapos hila. Ganun lang pag-duplicate. Then, yun. For example, lagyan natin to ng ng damit. Kasi wala siyang damit eh, kawawa naman. Meron ako dito, template. Then, meron ako dito, naka-formal attire na. Sample, ito. Drag lang. Pagkatapos, i-align nyo lang. Kaya ako sinabi kanina na i-request nyo yung customer nyo na magtali ng buhok, lalo na kung babae, ay para hindi kayo mahirapan dito banda. Kasi pag minsan merong buhok dyan, mahihirapan kayo sa pagsakto ng damit. Kasi may mga buhok di nyo masyadong maano. Then, i-adjust nyo lang yung sukat ng damit. Adjustable. Yun. Kung feel nyo medyo sakto na, adjust lang. Yun. And, i-click muna. Hold, tapos clip. Click muna natin dyan. So, isasabay nyo siya, i-adjust nyo yung picture. Lakihan natin. Change. Yun. Medyo malaki siya. Medyo hindi sakto sa Pero okay na yan. Sample lang naman eh. Itong sukat kasi ng damit na to pang passport. Pero yan, okay na yan. Meron ka ng naka-formal attire na 2x2. Then save. Tapos X. So yun. Parang automatic pa rin, magic pa rin. So, meron ka ng 1x1 tsaka 2x2 na package. Then, ang gawin nyo sa template nyo, isi-save nyo yan. Lalagay nyo kung saang folder gusto nyo. Then, pangalanan nyo lang ng Rush template, Rush ID, or nasa sa inyo na kung ano yung ipapangalan nyo. So, yan, di ko na isi-save kasi meron na ako eh. Then, magagamit nyo na siya pag may customer na kayo. So, madali lang naman siya eh. Ida-drag nyo lang, tapos ilalagay ng So, yun. Meron ako dito template ko. So, ito, naka-template na to eh. Yung template ko is ito, 1x1, 2x2, yung sample ko kanina, 2x2 all. Ito, passport. Same pa rin yan. Ito, naka 1x1, 2x2, tsaka passport. Mix na mix. Tsaka meron pag-asa. Pag-asa template. Sa mga naglo-loan sa pag-asa. So, yun. Tapos, for example, kung maraming nagpapa-rush ID. So, ginagawa ko lang para sabay-sabay sila sa isang print.
So, dinoduplicate ko yung table. So, balik muna natin. Itong table niya, kikita niyo naman kung saan yung nakailaw. So, ito yung nakailaw. Yung table niya, i-drag lang natin. Tapos, duplicate. Then, ibabalik natin sa taas. Tanggalin natin yung isa. Para hindi tayo malito. Then, for example, ito, dagdagan natin ng mukha. So, ang gawin natin, itong kabilang, yung nakaduplicate, kabilang table, dyan tayo mag-edit. Lagyan natin yung picture ng, babae. For example lang, hindi na natin tanggalin yung background. Example lang naman Save. Then, exit. Tapos, gawin mo lang, i-highlight mo. I-drag mo sa kabilang folder. Sa kabilang table pala, I mean. Then, yun. Madami ka ng mukhang magagawa. Kung for example, sabay-sabay sila nagpaparash ID. Tapos, ganun ulit. Punta ka sa kabilang table. Edit another naman na mukha. Kuha tayo sa online. Example, ito. Ito na lang. Puti pa ito, may damit. Paste. Oops. Para hindi ma-distort yung yung image pag naghila. Gawin nyo is i-hold nyo yung shift tapos hilahin nyo. Or pwede ito. Pindutin nyo itong nakalink tapos drag hila. Yan. Sakto nyo lang. Then save. Exit. Katapos, highlight again. Highlight mo siya. Drag mo sa kabilang table. So, yun lang. So, yun. Ganun lang ako gumawa ng Rush ID ko. So, madali lang siya. So, kayang-kaya nyo rin sa Photoshop. Basic lang siya. So, at first, kung hindi pa kayo marunong, pwede nyo anoin yung mga naglalabasan ngayon ng mga automatic Rush ID daw. Pero huwag kayong mag-stick sa sa ganun lang. So, subukan nyo talaga or pilitin nyo talaga matuto sa natural na paraan paggawa ng Rush ID. So, yun lang. Salamat. Sana may matutunan kayo sa videong to. Thank you. God bless. Peace out.